Biglaan to. 5 pulis huhulihin na. VP Sara Duterte gumanti. Panalo na. Sen Aimee nilaglag. Palasyo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! RRD, bawi na. May 5 pulis, huhulihin na. Ayun bago natin simulan ng videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba syempre kundi kay Coach Oli. Ayan, syempre suportahan natin yan si Coach Oli mga katunay. May 5 pulis daw na huhulihin at sinasabi, makakabawi na si PRRD dito. Aba, pagpatuloy natin. Hindi. Bawi. Pa natin 5 pang pulis huhulihin. Second hearing, Senator Aimee, kasi nga naulinigan kita sinasabi. About sa second hearing to pag-uusapan natin. Yung second hearing. Nahihirapan ka man. Kasi marami nagtatanong, bakit wala kang inimbita? Kasi marami ng legal luminaries, mga former Supreme Court justices, etong mga talagang bihasa, may mga master's degree sa international criminal law and all of that, talagang legal experts na talagang yung legal minds that you can mine. Bakit hindi sila humarap because ang maririnig mong sinasabi nila is the legality of the arrest and the surrender. Hindi nila tinatawag na extradition ng pamahalaan, di ba? Surrender ng Pangulo, legal naman daw. So maraming legal experts, pero tulad ng sinabi ko, kesa sa experts on the side of the government, mas maganda rin yung mga neutral, yung talagang profesor. Kasi alam natin, napupolitika kapag ganon, palagay ko, overrepresented na nga yung gobyerno, mag-isa lang ako doon sa isang panig hanggang doon. Ito, meron pong good news, no? So wag muna nating awayin si Aimee. Again, uulitin ko at ilang beses ko nang inulit, hindi ko sinasabing iboto nyo si Aimee. At ayoko siyang isama sa PDP, okay? Maliwanag po tayo dyan. Kaya lang, wag muna nating awayin. Gaya ng sabi ko, malay natin, may pakinabang sa atin. Tayo naman ang mangga. Tayo naman ang manggamit sa kabila. At ngayon magagamit natin. Bakit? Magkakaroon pa ng second hearing. That is very important. Magigisa. At alam ko na maglalabas to si Aimee. Baka ito mapaisip na pa-impeach niya si Bongbong. Yun ang tanong doon. Magagawa niya kaya yung mga ganong bagay na pa-impeach yung sarili niyang kapatid? Kayo mga katunay, sa tingin nyo? Siyempre, mas maganda yung tinatanong din natin. Diba? Yung mga madlang people na nakasubaybay sa atin. No? Pero para sa akin, mga katunay, sa akin lang parang medyo hindi niya kayang gawin. No, hindi niya kaya. Kasi iba pa rin Blood is stickier than water pa din. Ika nga yung kasabihan na ganun. Kapatid is kapatid pa rin. Siguro etong paraan na ginagawa ni Aimee, no, ni Senator Aimee, sa pag-iimbestiga, yung mga second hearing na yan, ganyan, sa pagkakadala kay PRRD dun sa dahig, no, maaaring yan, gawin niya yan. Kasi syempre gusto niya talaga siguro na mapanagot kung sino-sino yung mga tao na nasa likod nun. Gusto niya talagang malaman kung ano ba talaga kuya. Diba? Kaya ito, nagdidire-diretso. Pero dun sa impeachment kay BBM, kung gagawin ni Senator Aimee, medyo hindi tayo pwedeng hindi tayo pwedeng sumandigan sa niya. Malabo yan. No, malabo. No? Kaya nga sinasabi ko, siguro doon sa pag-iimbestiga sa pagdadala kay PRRD yan. Maaari niyang gawin niyang investigasyon na yan. Pero sa ganyan din, is kahit papaano, makakatulong-tulong din yan. Diba? Makakatulong-tulong para malaman ng mga tao ang katotohanan, malaman ng mga tao, ganito, na yung ginawang pag-aresto kay PRRD, yung pagpapadala sa dahig, diba? Kung sino ang dapat managot, dapat managot, ganun yun Dito, magagawa niya yung trabaho niyang ganyan. At saka, tingin ko, umalis na siya, diba? Umalis na siya sa alyansa, hindi na siya miyembro niyan. Kumbaga, independent na lang siya. Siguro napansin din ni Senator Aimee na isa dun sa dahilan siguro, iba na Parang, hindi na nakakatulong sa kanya Kahit nandoon siya kasama dun, parang hindi nakakatulong sa pag-angat niya. Kasi nga sa mga survey, halos hindi siya nakikita. No, hindi siya nakikita sa mga survey.
Kasi kung talagang sa akin lang, kung malakas pa sila, kahit na ganito yung nagiging sitwasyon, nakikita siya sa mga survey. Kaso ang problema, hindi siya nakikita. At pangalawa siguro, hindi niya gusto yung nangyari kay PRRD. 'Di ba? Yung pagkakakuha kay PRRD at pagdadala sa Netherlands, sa ICC, hindi niya nagustuhan yun. Siyempre, alam naman natin kung sino yung tunay na kaibigan ng mga Duterte dito. Hindi naman si PBBM. Kumbaga, pinakilala lang ni Senator Amy si PBBM sa mga Duterte kay VP Sara. 'Di ba? Pinakilala lang. Kumbaga, doon lang sila nagkakilala. Pero ang kaibigan talaga ni VP Sara dito is si Senator Amy talaga. No? Kumbaga, diyan siya nagbitaw ng tiwala si VP Sara. Sige, nagtitiwala ako sa iyo, sasama. Kumbaga, ganun. Kaya nung nagkaroon ng problema, yung si PBBM tsaka ang mga Duterte, is talagang isa din si Senator Amy sa mabubuntunan ng sisi. 'Di ba? Siyempre, ikaw yung nagsama kay BBM, kay VP Sara. Ikaw yung nagpakilala, ganito, ganyan. Tapos nung nangyari na yung kainitan, is siyempre, hindi masyadong si Senator Amy, hindi masyadong nag-voice out tungkol doon sa nangyayari, hindi kinausap ang magkabilang panig. Siyempre, kahit paano maitutulong ka eh. 'Di ba? Siyempre, kapatid mo 'yon, tapos kaibigan mo 'yon, pwede mo kausapin yung kapatid mo, ano bang nangyayari? Ganito, ganyan. Dapat kapag kausapin, pwede mong gawin eh. Kaso nga lang, ang iniisip ng mga tao is hindi niya nagawa. 'Di ba? Ngayon, parang nangyayari ngayon is siguro bumabawi siya dun sa mga nangyari nung mga nakakaraan. Pero sinasabi nga ng iba na parang huli na ang lahat. 'Di ba? Huli na ang lahat. Pero kahit papaano ito, yung second hearing bubuksan na naman. No, kahit papaano is maganda-ganda rin to kasi malalaman natin yung totoo eh. Mapapanagot kung sino yung dapat managot dun sa nangyari kay PRRD dahil sinasabi talaga ng karamihan, hindi lang mangilan-ngilan eh. Karamihan sinasabi, kahit yung mga matatalinong tao, sinasabi nila na hindi tama yung pagkakadala kay PRRD dun sa ICC. Kung makakagawa nun, siya lang. Siya lang ang may lakas ng loob para mag-hearing patungkol sa paghuli kay Tatay Digong. Walang gumalaw sa senador. Wala. Siya lang. Hindi ko sa pinagtatanggol. Gamitin po natin. Kaya habang nagagamit, huwag niyo pong awayin. Ngayon may second hearing pa. Yung ibang senador na hindi gumalaw. Ito may second hearing. Huwag niyo nang munang awayin si Senator Amy, mga katunay. Hindi, tama lang sinasabi ni Coach Oli. Pabayaan natin si Senator Amy na bumawi sa mga naging atraso na nangyari, 'di ba? Kahit paano bigyan natin siya ng pagkakataon na bumawi, 'di ba? Na gampanan niya talaga yung tungkulin, no? Yung imbestigahan niya kung ano yung nangyari talaga sa pagkakakuha kay PRRD, no? Pabayaan na muna natin siya sa kanyang ginagawa. Wala tayong ibang dapat gawin kundi manood, 'di ba? Sa mga nangyayari. Kung magkakaroon ng second hearing, panoorin natin kung paano niya iimbestigahan yung mga tao na naging sangkot dun sa pangyayari. No? Hearing pa. Di mas maayos. Mas maraming mabubulgar. Mas marami tayong mapipiga. At yung mapipiga dito, pwede pang gamitin sa ICC. Kumbaga, na si Senator Amy, kayang-kaya niya nang gawin dahil hindi na siya miyembro ng alyansa. 'Di ba? Independent na siya eh. Kumbaga, kung ang talagang maninimbang na lang siya dito kasi magkapatid sila ni PBBM. Yun na lang talaga yung magiging timbang niya. Pero yung tungkol dun sa wala na, hindi na siya kaya kaya niya nang gawin kung ano yung gusto niyang gawin. Napaka-importante ng bawat ebidensya dahil ito ay posibleng magpauwi kay Tatay Digong. Dahil diyan, mas marami tayong makukuha. So, wag muna, antayin natin si Amy. Dumating sina Alan Peter dahil ang dami-daming taga-gobyerno. Sa totoo lang, nung umpisa akala ko walang darating galing administrasyon. Pero biglang nagdagsaan, tapos nagulat na ako, dagdag sila ng dagdag ng pangalan. Sabi ko, ayos to. Talaga namang prepared sila. Siguro maganda yung hearing natin. Tapos, nung nandun na sila, dumami pa lalo, 3 kwarto na kami, naubusan pa nga ng pagkain eh. Kaya sabi ko, very represented. As a matter of fact, si Inday Sara lang ang nasa kabila at siya lang ang on Zoom, alas 3 ng umaga yata sa The Hague. Kaya
Yun nga, inaanyayahan ko kasi magkakaroon ako ng second hearing. May second. Okay. Yes, magkakaroon ako. I finally decided kagabi na mag-second hearing na lang. Yes, maganda yan. May marami pang nagsasabing bitin, may mga katanungan ng OFW, at ang balita, marami pang warrant na susunod. Hindi naman ito ang kaisa-isa at kahuli-huli ang warrant. Meron pang susunod, nababanggit nga yung pangalan ng 5 pulis. Yan, may 5 pulis pang May 5 pulis. Napaka-importante na ma-discuss to ulit sa hearing, and at the same time kailangan mag-decide ng korte rito. Hindi porket nandun na si Tatay Digong sa ICC, hahayaan na lang nila kasi sasabihin nila Mutin Academic kasi andun na si Tatay Digong di ba? Nasa jurisdiction na ng ICC, hindi na natin basta-basta mababalik kahit ano pa i-discuss natin dito. Pero importante ma-discuss kasi kung mapapatunayang illegal yon, hindi dapat ganun ang proseso. Magagamit natin sa mga huhulihin pa. Tatandaan po natin. Hindi, tsaka diba, pwedeng maidagdag ng mga abogado ni PRRD yung nangyari na naging maling proseso, kung merong naging prosesong ganon. Diba, maidadagdag yun, dagdag ebidensya yun. Diba, sinasabi nga ni Attorney Kaufman malaki talaga yung pag-asa ni PRRD na maabsuelto. Kasi nga dahil sa pagkakadala sa kanya doon. No? Unang-una, parang dito naman wala namang kasing alam yung ICC kasi nabalita noon, di ba? Na yung ICC ang parang sila yung tinawagan, yung sinasabi ng ICC, hindi sila yung tumawag. Di ba? Parang sa kanila humingi ng tulong, hindi sila yung humingi ng tulong. Di ba? Ganun, si ICC nagsabi no, nabalitaan natin yun. Bigla na lang. Nung una, wala naman talaga. Si Bato nasa listahan talaga yan. Si PRRD nasa listahan talaga. Pero si Sara, wala. Ngayong taon. Ay! Naisama si BP Sara. Binabanggit na. Pagdating sa ICC, dapat din madampot si BP Sara. Ay nga, nakakapagtaka Bakit naman nasama si BP Sara sa ICC? Di ba? Ano naman ang kinalaman ni BP Sara sa mga ganun-ganon? Di ba? Kaya dito kaya napapaghalataan dito na pinupolitika si BP Sara. Di ba? Anong kinalaman niya diyan sa mga war on drugs na yan? No? Kung si PRRD, di ba? Dinadawit siya doon. Anong kinalaman niya? Sus Mariosep kayo. Kaya hindi maalis sa isip ng mga tao na si VP Sara pinupolitika. No? Natatakot kayo sa kanya dahil total naman si Digong nandiyan si Tatay Digong Nasa ICC na. Itamay natin si VP Sara, nagawa na nating iganyan si Tatay Digong nandiyan O baka si VP Sara masama na rin para wala na tayong kalaban sa susunod na eleksyon. Di ba parang ganon? Parang takot na takot kasi kayo sa sarili nyong multo Bakit hindi nyo nalang pakinggan si Gadon, si Larry Gadon? Ang ganda nga nung hamon ni Larry Gadon Di ba? Na gustong-gusto niya tumakbo si Sara Duterte, si VP Sara, no? Makipaglaban uli sa eleksyon. Para malaman talaga kung talagang may boboto kay VP Sara. Dahil talagang 0 votes naman daw ang makukuha ng mga Duterte. Wala naman daw boboto. Bakit hindi na lang ganun? Ba't kayo natatakot kay VP Sara? Si Gadon nga, lakas ng loob Diba? Si VP Sara, si Gadon, sinasabi niya, si VP Sara walang makukuhang boto. Bakit si Gadon, ang lakas ng fighting spirit niya sa sinasabi niya? Bakit kayo natatakot kayo kay VP Sara? Diba? Hindi ba kayo nakikinig kay Gadon? Hindi niyo ba siya pinaniniwalaan? Ano yan, ang aasar lang? Diba? Huwag niyo nang kalampagin si VP Sara ng ganyan. Diba? Pakinggan niyo yung si Gadi, si Bobo. Diba? Pakinggan niyo. Siya matapang na ganyan. Hamunin si VP Sara, hamunin ng mga Duterte. Dapat ganun na lang. Kasi dito napapaghalataan No, hindi naman wala namang kinalaman si VP Sara sa mga ganyan-ganyan kung bakit nasasama siya sa ganyan. 'Di ba? Kaya talagang parang gusto lang talaga ma-execute siya, mawala siya rito. 'Di ba? Para talagang kung sino man ang mga gustong tumakbo sa susunod na eleksyon sa presidential malaya. 'Di ba? Kasi alam naman nila kung gaano kalakas si VP Sara pero wag ko na sabihing malakas kasi sabi nga ni Gadon mahina raw. Kayo mga katunay, sabi ni Gadon mahina raw So this is very very dangerous. Kaya nga sabi ko, maganda tong ginagawa ni Amy at dapat solusyonan ito ng korte, dapat desisyonan nila ito. Nako, sana ipatawag ni Amy itong spokesperson, itong si Utoy, si Attorney Clabano. Dapat ipatawag din ni Amy. Bakit? Siya yung nagsabi. Mali po yun. Anong klaseng abogado
Okay? Patawag niya etong si Clavano dahil hindi po pwedeng sila ang competent judicial court. Hindi po, executive po kayong DOJ, hindi po kayo judicial. So maling-mali yun. Bakit kayo nagsasalita ng ganun? Abogado ka, alam mong walang ganun. Tapos binawi ni Boying. So anong ibig sabihin niya? Niloloko nyo taong bayan. Anong ibig sabihin niya? Fake news yan. Anong ibig sabihin niya? Gagamitin nyo lang pagka kumbiyenyente sa inyo or kaya meron kayo kailangan pahuli. Kailangan maimbestigahan niya. Pangalawa, may narinig akong interview dito kay John Vic Rimulya, may narinig ako, no? Interview niya, binabara niya sa isang PDP senatorial balls na abogado, si Attorney Hinlo ata yan. Hindi ko alam, basta isa, no? Sabi niya, kino-question nyo yung manner ng pagkahuli kay Tatay Digong. Ang kini-question nyo, technicalities. Samantalang hindi nyo kin-question yung 30,000 na pinatay ni Tatay Digong. Aba, 30,000? dapat pa-imbestigahan ni Amy yan. Una, Ganun kadami? 30,000? abogado. Ha? Abogado nga ba to si John Vic? Alam ko si Boying abogado. Hindi ko alam si John Vic, no? Pero kahit di siya abogado. Hindi, ako doon sa sinasabi nilang, bakit hindi yung 30,000, 32? Hindi naman ako naniniwalang umabot ng 30,000. No? Alam nyo bakit hindi nyo din imbestigahan yung mga taong naging biktima ng mga yun? No? Yung mga hinalay, no? Tinigwak nung mga yun, mga minasakir nung mga yun. 'Di ba? Kapag lango sa droga, 'di ba? Kasi kaya tuloy tumatatak sa isip ng mga tao na bakit yung mga adik pinagtatanggol ninyo? Diyan talaga kasi kinakalaban ni Tatay Digong yung mga adik eh. 'Di ba? Kasi parang yung mga napaslang na yon sa war on drugs, ibig sabihin mga mahahalagang tao yun. Mas mahalaga pa yon kaysa sa mga naging sangkot doon sa mga krimen talaga na ginawa doon sa mga inosenteng tao. 'Di ba? Yung ibig ko sabihin inosenteng tao, yung mga naging biktima ng mga addict na yon. 'Di ba? Mas ano pa ba sila? Mas kailangan bigyan pa ba sila ng pansin? 'Di ba? Yan ang hirap sa atin eh. Kung human rights eh. Madalas kung sino yung mga mali, sila yung pinagtatanggol. Pero yung gumagawa ng tama, sila pa yung ginaganyan. Sila pa yung napapahirapan, sila pa yung nakukulong. Kaya tuloy, 'di ba? Ang hirap pumasok sa politika dahil kailangan gumawa ka na lang ng masama para manatili ka sa kapangyarihan mo. Hindi baling galit yung mga tao sa iyo, parang ganun ba 'yun? 'Di ba? Si Tatay Digong nga lang yung gumawa ng ganyan na war on drugs para kalabanin yung mga adik-adik sa iba't ibang lugar natin. Para banggain. Hindi ba kayo natuwa doon? Samantalang dati ng presidente si Tatay Digong, tuwan-tuwa kayo. Halos nagpapalakpakan pa kayo. Ba't ngayon biglang nagbago? Di ba? Ibig sabihin, plastikan lang yung ginagawa nyo ng panahon ni Tatay Digong. Di dapat ginawa nyo na dati yun. Di ba? Dapat alam niya, ako naman hindi abogado pero alam natin, di ba? Kahit hindi abogado, na an accused is considered innocent until proven guilty. Nagbibintang siya. Anong klaseng secretary SILG siya? Anong klase? Di ba? Kung ganyan ka ang SILG natin, basta na lang nagbibintang na walang katunayan or bigla na lang nagbibintang kahit hindi pa na huhusgahan ng husgado. Delikado po yan. Kasi mahirap yung magsalita ka ng ganyan eh. Paano yung mga naging biktima na 30,000 ni ganito, ganyan. Parang may pinipinpoint kang tao na hindi pa naman talaga napapatunayan na ganon. 'Di ba? Hindi pa naman nahahatulan ng guilty at hindi pa napapatunayan. Kaya hindi ka pwedeng magbitaw ng ganong salita. Halimbawa sa iyo, sa kanya, 'di ba? Magbitaw sa kanya ng salita na ikaw ganon ka. O di ba magagalit siya? Baka kasuhan niya pa nga ng libel yung magsasalita sa kanya ng ganun. Parang ganun din kay Tatay Digong. Hindi sila pwedeng magsalita ng ganyan dahil hindi pa napapatunayan yan. Kumbaga, hawsyaw na balita pa lang yan. Di ba? Pwede kang pagbintangan ng mamang ito. Isipin mo, ibinintang sa kanya 30,000? Dami nun ha? Hindi naman ganun kadami, pagkakaalam ko eh. Anong patunay nila? News? News ng Rappler? News ng mga makakaliwa?
news ng NPA, news ng Kasi dito komunista. parang si PRRD, parang ginagawa na lang nila ng ano, kumbaga, ano dito, puro dagdag, walang bawas. Diba? Dagdagan na lang natin ang dagdagan. Ayun ako. News ng mainstream media. Hindi ko alam. Anong pinaniniwalaan nyo doon sa 30,000? Isipin mo 30,000. Ang sinasabi nilang pinatay ni Tatay Digong. O sige, 30,000 yung mga biniktima ni Tatay Digong. Paano naman yung biniktima ng mga adik? Malamang ko, baka umabot na ng lagpas 30,000 yun. Diba? Paano naman yung mga naging biktima nun? Bakit hindi nyo pinaglalaban yung mga yun? Diba? Dapat pinaglalaban nyo yun. Diba? Dahil mas marami yun. Mas marami yun sigurado sa 30,000 na sinasabi nila. Yung pala, doon sa drug war ni Tatay Digong simula 2011 hanggang 2019, nasa 40 lang. 40 lang, ha? Kaya nga ako hindi naniniwalang aabot ng 30,000 yan eh. Sinasabi ko nga, puro dagdag yan, walang bawas eh. Diba? Kung hindi ako nagkakamali sa exact Grabe number, naman. 30,000. Ibig sabihin kung 2011 yan, alam na nila yan. Diba? Kung alam nyo palang ganyan kasama si Tatay Digong, bakit pinupuri nyo pa dati? Bakit pinatungtong nyo pa sa Malacanang si Tatay Digong kung alam nyong ganyan siya? Diba dapat hindi na? At dapat hindi nyo na rin pinakisamahan. Hindi nyo na rin kinabiliban. Kaso ang problema, isa din kayo sa mga bumibilib sa kanya nung nanunungkulan pa siyang presidente. Isa din kayo sa mga pumapalakpak sa kanya noon. Kung alam nyo palang ganyan siya kasamang tao, dapat hindi nyo na siya dinikitan. Hindi na kayo humingi ng support sa kanya. Hindi na kayo nagaganyan sa kanya. Diba? Samantalang dati, close kayo lahat. Halos pag nababalitaan na, ang ganda ng ginawa ni PRRD nung di ba, daming ang ganda, puring-pure, di ba? Tapos ngayon, 30,000 yung inano niyan. pero Alam niyo palang ganun siya kasama eh. Ba't dinikitan niyo pa? Ay, nako. 40 plus minus. Di dapat dati nanunungkulan pa siya o hindi pa siya nagiging presidente, dapat kinundinan niyo na siya. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? For how many years? Simula 2011 hanggang 2019, for 8 years. Laban sa droga, ganun lang namatay. Samantalang ang daming naligtas, nilinis ang kalsada. Yes. Naging That ligtas is not nun. bad anymore. That's why it's drug war. Meron talagang mamamatay dyan. Bakit? Ang adik papalagyan eh. Lalo na high na high. Tama. Meron akong kaibigan Tama adik. yun. Lalong-lalo na yung may mga malalaking hawak na mga ganong sindikato. No, siguradong hindi pwedeng hindi lumaban yung mga yun. Lalong-lalo na alam naman natin sa bisyong yun, malaking pera yung pinag-uusapan. Hindi basta-basta. 'Di ba? Hindi nila basta-basta isusuko yan ng mga panahon na yun. Talagang lalaban sila. So, syempre may mga malalagas diyan. Hindi mawawala. Alam nga namang yung mga pulis makipag-usap lang dun sa mga yon at sabihin nila, "Hoy, sumuko na kayo, please lang." No, para hindi na tayo magbarilan dito, 'di ba? Nako. Sa peak ng kanyang pagkahay, akala niya si Superman siya. Papalag talaga yung kahit kanino. Yan ang sinasabi natin. Anong gusto nyo? Pag pumalag yung adik, magpabaril yung pulis? Pag pumalag yung adik, magpa-rape yung nire-rape? Hayaan na ng pulis? Diba? Ibig sabihin, fake news sila. Saan nila nakuha yung numerong 30,000? Oo. Ang demanda sa ICC, kakurenta. Naglulukuhan ba tayo dito? Palabasin nyo yung 30,000. Palabasin ninyo yung biktima ng 30,000, yung magulang nila, kapatid nila, magdemanda sila, present nila ang ebidensya sa ICC. Uy, Coach Oli, baka mamaya maglabas sila ng 30,000 dyan na tao. Kumausap mo, sabihin mo, biktima ka ng ng war on drugs sa PRRD. Baka mamaya magkakaganon nyo. 30,000 hindi yung 40 kasi may nagsasabi na hindi, yung representative lang. Yung 40 lang ang representative, yung 30,000 hindi. Kasama na ba si Aling Sheila doon? Hindi po pwede sa batas yun. Ibig mo sabihin, sasagutin ko, yung sinasabi yung 30,000, pag napatunayan nyo yung isa, hindi pwede sa batas yun. Ano yun? Naglolokohan tayo. Ang totoo, eto. May mga grupo talaga mahilig mag-blow up ng numero. Isa na dyan ang mga komunista. Katangihan nila yan. Ang hilig nilang magmalinis pero sila naman ang madumi. Kaya yung mga yan, no, yung mga masasamang loob, tuwan-tuwa yan sigurado sa nangyayari kay Tatay Digong.
Di ba tuwang-tuwa yung mga yan? Sila ngayon yung nagbubunyi. Ibo-blow up nila yung sitwasyon. Yung nangyari kay PRRD. Ako yung nagsasabi na 30,000 ang pinatay ni Tatay Digong. Yan po ay pag-iinsulto sa Pilipino. Bakit kanyo? Sa dami ng nagrally ngayon, tingnan nyo na lang, daig pa dito si Hitler. Daig pa nito yung matinding patayan dyan sa mga nangyari sa history ng Pilipinas kung 30,000. Sa tingin ninyo, may magnarally sa Netherlands kung 30,000 ang pinatay ni PRRD? Walang taong mag-aaksaya ng oras para suportahan si PRRD kung si PRRD ay talagang likas na masamang tao. No, hindi magkakaganyan yung mga taong yan. Hindi siya ipaglalaban ng mga yan. May magrarally sa Mindanao. Sa tingin nyo? May magrarally sa... Para kasing ginagawa nilang tanga yung mga taong sumusuporta kay Tatay Digong na ganyang kadami. Hindi naman siguro bobo lahat ng mga taong yan. Hindi tanga yan. Alam nila kung ano talaga ang magandang kinabuti ng ginawa ni Tatay Digong. Dahil kung masama ang ginawa niyan, wala kang makikita dyan. Na ganyan, nagtitiis sila, nagsasakripisyo sila, nagbibigay sila ng suporta kay Tatay Digong. Kung alam naman nila na masama yung ginawa, ganun karami ang ginawang krimen ni Tatay Digong. Grabe. Manila? May magrarally sa buong Pilipinas? May magrarally sa buong mundo? Yan pong nagsasabi ng 30,000 ang pinatay ni Tatay Digong. Hindi po, iyan po ay pang-iinsulto sa atin. Sa lahat po pang-iinsulto yan. Sinasabi nyo, bobo mga Pilipino. Wala kayong makikitang ganitong rally ever. Parang ganun nga, kahit sinabi sa buong mundo. Ginagawang bobo ang First Pilipino. time nangyari sa history that the whole world nag-rally sa isang birthday ng isang mama. Sa birthday ng isang hinuhusgahan at nakakulong. Sa isang nililitis sa ICC. Wala po kayong nakikitang ganyan. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.